Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa pagsama sa akin sa ating online devotion, online prayer covenant ngayong umagang ito. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang awit, Kabanata 125 verses 1 to 3. Isang talata na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at paalala ng katatagan at proteksyon na hatid ng ating Panginoon. Bago tayo magsimula, samahan ninyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na muli kaming makakapag-aral ng iyong salita. Dalangin namin na buksan mo ang aming puso't isipan upang maunawaan namin ang iyong mensahe. Naway patnubayan mo kami at bigyan ng karunungan upang maipatupad namin ang aming matututunan sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Para po sa ating scripture reading ngayong umagang ito, again po, ito po ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, Kabanata 125, verses 1 to 3. Basahin po natin ang ating scripture para sa araw na ito. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay matatag na tulad ng bundok ng Sayon, na hindi matitinag kundi mananatili magpakailanman. Kung paanong ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon din ang Panginoon ay nakapalibot sa kanyang bayan mula ngayon at magpakailanman. Sapagkat ang sentro ng kasamaan ay hindi mananatili sa lupain ng matuwid, upang ang mga matuwid ay hindi magpalikong gumawi tungo sa kasamaan. Blessed are we who have heard and read the word of our Lord this morning. Ang title po ng ating very short devotion ngayong umagang ito ay Pagtitiwala sa Panginoon. Pagtitiwala sa Panginoon. Sa mga talatang ito, binibigyan tayo ng Panginoon ng larawan ng isang matibay na pundasyon. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay inihahandlin tulad sa bundok ng Sayon na hindi matitinag. Ibig sabihin, kapag ang ating pananampalataya ay nakasentro sa Diyos, tayo ay magiging matatag sa kabila ng anumang pagsubok. Isa pang mahalagang mensahe dito ay ang proteksyon ng Diyos na walang hanggan. Ang Diyos ay parang magbundok na nakapalibot sa Jerusalem. Hindi tayo pababayaan at laging nariyan upang tayo'y protektahan. Napakagandang paalala nito, lalo na sa mga panahong nakakaramdam tayo ng pangamba o kahinaan sa ating mga buhay. Sa huli, ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang kasamaan ay hindi magtatagal sa harap ng mga matuwid. No, sa panahon nga po natin ngayon, nakakalungkot na ating pinagpipilian kung kanino ba tayo kakampi, sa kadiliman ba o sa kasamaan, pero mga kapatid, hindi po natin kailangan mamili, lalo na sa politika natin ngayon, kung sasama ba tayo sa kadiliman, sasama ba tayo sa kasamaan, dahil nandito ang Panginoon, at dahil bilang mga Kristiyano, nararapat lamang po na tayo ay papanig sa tama at totoo, tayo ay papanig sa katotohanan, at tayo ay papanig sa katwiran, at lahat ng ito ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung tayo ay patuloy na magtitiwala at mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, maaari tayong magtiwala na hindi niya hahayaang matangay tayo ng puwersa ng kadiliman o puwersa ng kasamaan, dahil tayo ay mananatili sa puwersa ng pagmamahalan at kabutihan. Ngayong araw, iniimbitahan ko kayong suriin ang inyong sarili. Saan natin inilalagay ang ating tiwala? Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang tiwala sa Diyos ay nagdudulot ng matatag na buhay. Huwag nating hayaang matibag ang ating pananampalataya. Sa halip, palakasin pa natin ito sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng kanyang salita, at pamumuhay na naaayon sa kanyang mga utos. Kaya
Anumang problema, anumang balakid ang ating kinakaharap mga kapatid, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Dahil siya lamang ang makakapagdala sa atin sa tunay na tagumpay at sa tunay na solusyon sa lahat ng ating kinakaharap ngayon. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan at katiyakan. Tulungan mo po kami ng palaging magtiwala sa iyo, lalo na sa mga oras ng pagsubok. Naway maging matatag kami tulad ng bundok ng Zion at laging magtiwala sa iyong proteksyon at paggabay. Patnubayan mo po kami sa bawat araw at naway mamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito lang aming samot dalangin. Amen.